Ang nakaraan, nagsimula na ang laban ni Theo at ni Gishar sa dalawang 9 servitor ni Ed Troyban. Sa umpisa ay talagang napaka-angas ng babae, kaya lang bandang huli ng mag-dragonification si Theo, dito ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Pagpapatuloy. Ang kwento ay nagpapatuloy habang ang mga bundok na nababalutan ng nyebe ay hindi na nagmumukhang mga kalmadong taluktok gaya ng dati. Ang larangan ng digmaan ay nawasak dahil sa marahas na pagbabanggaan ng magkasalungat na kapangyarihan. Puting kidlat at pulang mana ang nagbabanggaan sa isa't isa ng may tindi na nagresulta sa pagkadurog ng mga nagyelong gulod sa ilalim ng presyon. Sandaling lumutang si Dre sa itaas ng pagkawasak. Bahagya niyang itinigil ang kanyang ulo at bamulong, lagi nilang sinasabi na ang mga Ragnar ay inapo ng mga dragon, ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Gumagawa din ba sila ng mga kaduda-dadang eksperimento sa likod ng mga eksena? Halos hindi pa natatapos ang alingaw-ngaw ng kanyang sarkasmo nang salubungin ni Theo ang kanyang susunod na atake ng harapan. Marahas na nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Imbes na umurong, mas diniinan pa ni Dre ang pagbangga, halatang nag-e-enjoy sa paglaban na nararamdaman niya mula sa kanya. Sa isang baluktot na ekspresyon ng pagpapahalaga, nagkomento siya, gayunpaman, mas naging mainit ka talaga kaysa noon. Ang bersyong ito mo ay mas pasok sa panlasa ko. Hindi umatras si Theo kahit isang hakbang. Isang ngisi ng maninila ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasagot niya ang provokasyon nito ng may katulad na kumpiyansa, na tumutugon, natutuwa akong nagustuhan mo, dahil lalo lang itong magiging kawili-wili mula rito. Sa sumunod na sandali, sumabog ang pagkilos. Sumugod si Theo pasulong na parang mata ng bagyo. Ang kanyang katawan ay naging sintro ng isang nagngangalit na electrical vortex. Ang mga tallest na bolts ng asul-puting kidlat ay bumuga palabas mula sa kanya, humuhukay ng mga kanal sa nagyelong lupa at nagpapabiyak sa mga bato habang tinatamaan ang mga ito. Ang larangan ng digmaan ay naging isang labirinto ng kumalakatok na enerhiya. Agad na nag-react si Dre, gumagalaw na parang multo sa gitna ng bagyo, tumatalbog sa hangin sa matatalas at hindi mahuhulang anggulo upang manatiling una sa kidlat na sumisira sa lupain. Sa gitna ng mga nakakasilaw na kislap, nakita ni Theo ang kanyang anino na humahabi sa bagyo at ngumisi. Sinubukan ni Dre ang kanyang tingin habang gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa matinding konsentrasyon habang ang kanilang tunggalian ay tumitindi sa isang bagay na mas mapanganib kaysa sa kanilang mga naunang palitan. Sa itaas ng larangan ng digmaan, pinagmamasdan ni Ain ang lahat mula sa kanyang mataas na posisyon sa isang matulis na outcrop ng bato. Ang kanyang kapa ay marahas na humahampas sa hangin ng bundok habang pinag-aaralan niya ang bakbakan sa ibaba ng may kalkuladong interes. Maingat na pinagmamasdan ang mga galaw ni Theo, bamulong siya sa sarili, kahanga-hanga. Kaya iyon pala ang dragonization. Ang pagbabago sa ritmo ng labanan ay hindi mapagkakamalan para sa kanya. Kanina, nahihirapan si Theo na sundan lang ang bilis ni Dre. Ngunit ngayon, ang mandirigmang may pilak na buhok na ang nagdidikta ng bilis ng laban. Itinala ko ang pagbabagong ito nang may lumalagong pagkahumaling, tahimik na nagsasabi, dati ay halos hindi siya makapag-react sa mga galaw ni Dre, ngunit ngayon siya na ang nangingibabaw sa kanya gamit ang dragonization. Mas malakas na siya kaysa sa siyam na servitor sa kasalukuyan nilang kalagayan. May madilim na paghanga sa kanyang boses habang idinagdag niya na tila nananaginip, napakamapanganib, ngunit napakaganda rin. Sa ibaba sa nawasak na lupa, ang labanan ay umabot sa isa pang marahas na rurok ng sa wakas. Ay nalampasan ng talang ni Theo ang depensa ni Dre. Ang bakal ay bumaon ng malalim sa kanyang balikat. Mariing nag-react si Dre, ang sakit ay kumislap sa kanyang mukha habang siya ay naghis sa pagitan ng mga nakadiing ngipin, pait na bumubulong. Oo, mapanganib nga siya. Sa kabila ng sugat, agad siyang kumilos. Ang kanyang mga metal na kuko ay sumara sa paligid ng bumaon na talam, mahigpit na hinawakan ang sandata kahit na ang dugo ay umagos sa bakal, pinipilit ang espada na huminto sa anumang mas malalim na pagbaon. Idinagdag niya ng may pilit na determinasyon, hindi ko na kayang magpigil pa. Isang sandali pa, isang marahas na pink na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay umiikot palabas na parang isang buhay na bagyo, tinitipon ng bawat onsa ng lakas na natitira sa kanya. Nakatuon siya sa isang solong kaisipan, kung tatapusin niya ang laban sa isang mapagpasyang tama,
walang pagkakataon si Theo na makabawi. Tila napunit ang hangin nang sumabog ang kanyang huling atake. Ang mana ay bumuga mula sa kanyang katawan ng may lakas ng pagsabog, ginagawang isang marahas na inferno ng pulang liwanag ang larangan ng digmaan. Isang matayog na haligi ng enerhiya ang tumama sa langit, nagdadala ng mga ulap ng usok at mga labi paitaas habang ang nagyelong lupa ay nayanig sa ilalim ng pagsabog. Mula sa kanyang posisyon sa itaas ng larangan ng digmaan, bahagyang inayos ni Ain ang gilid ng kanyang sombrero habang pinagmamasdan ang resulta ng pagsabog. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa umiikot na usok habang nag-iisip na bamulong, ang Ragnar, lumampas siya sa mga inaasahan. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang atensyon sa isa pang bakbakan na nangyayari sa malapit. Tingnan natin kung ano ang nangyayari doon, sa ibaba niya. Si Gishar ay gumagalaw sa larangan ng digmaan na parang isang sanay na maninila. Ang kanyang mga atake ay maayos na dumadaloy, bawat tama ay nag-iiwan ng bakas ng aninong may halong enerhiya na humihiwa sa hangin. Pinapanood ang tunggalian, nagkomento si Ain ng may kalmadong pagkilala, "Well, sa palagay ko hindi niya nakuha ang titulong air candidate para sa wala." Matapos obserbahan ang katumpakan ng mga galaw ni Gishar ng ilang sandali pa, idinagdag niya, medyo mapagkompetensya rin siya. Si Gishar mismo ay tila tuwang-tuwa sa laban. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa baliw na punanibik habang tumatawa siya ng malakas, sumusugod pa sulong ng may malupit na pagunday, na nakatutok ng direkta sa lalamunan ng higanti. Pinanood ni Ain ang sandaling iyon at dahan daw ang hininaan ang kanyang boses, ang tono ay biglang naging mas malamig at mas pinal, habang pinapaliit ang kanyang nagniningning na mata sa likod ng big mask ng kanyang Plague Doctor helmet. Ngunit sa kasamaang palad, mahinahon niyang sinabi, maling kalaban ang pinili niya. Ang sandali ay lumipas sa isang tibok ng puso, ngunit sa loob ng maliit na bahaging iyon ng oras, ang larangan ng digmaan ay muling marahas na nagbago. Ang mga pulang sensor na nakabaon sa helmet ni Zivy ay biglang nagliyab, nagninangas sa isang nakakasilaw na pulang ningning na bumaon sa umiikot na alikabok at nyebe. Ang sumunod na nangyari ay sumalungat sa inaasahan ng sinumang nakakakita sa kanya bilang isang malaking brute lamang. Ang dambuhalang mandirigma ay gumalaw ng may nakakatakot na kagandahan. Ang hangin ay sumisigaw habang ang kanyang dambuhalang katawan ay nagpapalit ng posisyon. Sa halip na tanggapin ang atake ni Gishar ng may puwersa, si Zivy ay mabilis na umiwas sa huling sandali, ang kanyang napakalaking frame ay dumaan sa talam ng may ilang sentimetro lamang. Nanlaki ang mga mata ni Gishar nang tamaan siya ng realisasyon. Ang kanyang isip ay nagkaroon ng kawalan ng paniniwala habang nararamdaman ang napakalaking anino ni Zivy na nakatayo sa likuran niya. Ang higanting maso ay nakataas na para sa isang nakamamatay na hampas. Walang paraan, ang kanyang mga iniisip ay sumisigaw habang ang malamig na takot ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Iniwasan niya lang ba ang atake ko gamit ang napakalaking katawan na iyon? Ang sagot ay dumating ng may mapanirang puwersa. Ang maso ni Zivy ay bumaba na parang isang bumabagsak na bulalakaw. At nang tumama ito sa nagyelong lupa, ang lupa mismo ay tila sumigaw. Ang epekto ay sumabog sa isang marahas na shockwave na sum-iris sa larangan ng digmaan. Mula sa itaas ng kaguluhan, pinanood ni Ain ang palitan ng may kalmado at analytical na detachment. Bahagyang itinagilad ang kanyang ulo, nagsalita siya ng malakas na tila pinag-iisipan ng isang nakakadismayang resulta. Naiintindihan ko na isa siyang air candidate, ngunit ito na ba talaga ang lahat ng kaya niyang ialok? Well, orihinal siyang nilikha para labanan ng Demon Dragon, ngunit kasalukuyan lang siyang gumagana sa halos 20% na kapasidad. Sa isang maliit na kibot-balikat, nagtapos siya, hindi na ito matutulungan. Sa susunod na sandali, mabilis niyang isinara ang diary ng may matalas at nasisiyahang tunog. Gayunpaman, idinagdag niya sa isang nakakagambalang masayang tono, natutuwa akong makatuklas ng maraming paraan para tayo ay makapag-improve. Samantala, halos hindi nakatakas si Gishar sa kamatayan. Gumagalaw sa instinto lamang, mabilis siyang lumayo mula sa punto ng epekto sa huling segundo. Nang hamupa ang shockwave, lumapag siya sa ibabaw ng isang matulis na haligi ng sirang bato na nakadungaw sa crater kung saan siya nakatayo kanina. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang nakatitig sa pagkawasak na iniwan ng hampas ng maso. Kinagat ang kanyang panga,
Bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. Lintik, ito ay lampas na sa inaakala ko. Ang kanyang tingin ay lumipat sa matayog na figure ni Zivy, na nakatayo ng walang kibus sa loob ng crater na parang isang rebeltong bakal. Isang malubhang realisasyon ang gumapang sa isip ni Gishor habang naaalala niya ang mga bulong na narinig niya tungkol sa puwersang militar ni Troyban. Ang siyam na servitors, isip niya ng may pait. Narinig ko na sila ay mga artificial na nilikha para tapatan ang mismong siyam na dragon. Sa isang maikling sandali, ang pagduda ay pumasok sa kanyang isip na parang lason. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginag, at ang hawak sa kanyang espada ay lumuwag ng sapat para gumalaw ang bakal sa kanyang kamay. Sinasabi mo ba sa akin? Ang kaisipan ay lumitaw ng hindi sinasadya, na hindi man lang ako sapat para tumayo laban sa isang pekeng bersyon. Ang kahinaan ay tumagal lamang ng isang saglit. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Gishor habang ang galit ay nagninanga sa gitna ng pagduda, at sa isang matalas na galaw, muli niyang hinawakan ng mahigpit ang hilt ng kanyang sandata. Ang kanyang hawak ay humigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles, at ang panginginig ay naglaho sa ilalim ng isang panibagong nakamamatay na determinasyon. Bumaba sa isang mababa at maninilang posisyon, muling inihanda ni Gishor ang kanyang sarili. Ang mga durog na bato sa ilalim ng kanyang bota ay lumutong habang inililipat niya ang kanyang bigat pasulong. Sige na, bahala na. Terra, ang kanyang mga mata ay nagninanga sa tindi habang idinagdag niya, kung ang purong lakas lamang ay hindi sapat para talunin ka. Bago tapusin ang pangungusap, sumabog siya sa paggalaw. Sumigaw siya, kung gayon gagamitin ko na lang ang bawat trick na mayroon ako. Sa rurok ng kanyang lundag, tinipon ni Gishor ang bawat onsa ng mana na mayroon siya sa kanyang mga talam. Ang madilim na enerhiya ay bumuga palabas habang pinakakawalan niya ang isang mapanirang teknik, Shadow Sword Slay, Ink Orchid. Ang kanyang mga talam ay humiwas sa hangin ng may marahas na katumpakan. Ang umiikot na itim na mga talulot nito ay bumababa patungo kay Zivy sa isang bagyo ng humihiwang mga aninong talam. Ngunit hindi natinag ang higanti. Sa sandaling lumapit sa kanya ang mga talulot, sumagot si Zivy ng may brutal na pagiging simple. Ang kanyang maso ay itinaas at bumagsak sa isang nadudurog na counterattack. Ang lakas ng tama ay sumabog sa buong larangan ng digmaan, agad na nagpapalahos sa mga aninong talulot na parang wala lang kundi hamog. Nang lumino ang alikabok, nakatayo si Zivy ng walang kibos sa gitna ng crater. Ang kanyang dambuhalang anyo ay nanatiling hindi natitinag, ang pulang visor ng kanyang helmet ay nagninangas na parang isang nasusunog na mata sa kadiliman. Ang kanyang boses ay umugang ng may purong paghamak habang nagsasalita. Kaawa-awa, direkta niyang sinabi. Iyon na ba talaga ang lahat ng kaya mo? Sa kabila ng napakalaking pagkakaiba sa lakas, hindi umurong si Gishor. Nakatayo ng matatag sa nawasak na larangan ng digmaan, sumagot siya ng may matibay na paninindigan. Hindi, ang tunay na atake ay magsisimula pa lang. Pinag-clash niya ang kanyang mga talam ng may matalas na tunog ng metal. Agad na napuno ang larangan ng digmaan ng isang kakaibang maindayog na tunog ng kalansing. Shadow Sword Slay, Cosmic Web. Mula sa kadiliman sa ilalim ng kanilang mga paa, ang makakapal na itim na kadena ay marahas na sumabog paitaas. Ang mga obsidian links ay umikot sa hangin na parang mga buhay na ahas, hinahabi ang kanilang mga sarili sa isang malaking hola sa paligid ng larangan ng digmaan. Bago pa muling may swing ni Zivy ang kanyang maso, ang mga kadena ay mabilis na sumugod pasulong at mahigpit na pumulupot sa kanyang dambuhalang mga braso, iginigapos ang mga ito sa pwesto. Nagngit-ngit ang higanti sa loob ng helmet, ang kanyang pagnanais na pumatay ay lumiyab palabas na parang nakakapaspas na init. Tinitingnan ng mga Cade nang humahadlang sa kanya, dumura siya sa pandidiri. Nakakatawa, naniniwala ka ba talaga na ang larwang sapot na ito ay kayang pigilan ako? Nakatayo si Gishor ng kalmado sa ibabaw ng isa sa mga nanginginig na kadena. Isang mabagal at kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sumasagot. Hindi ko sinabing pipigilan ka nito, inamin niya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nagniningning ang kanyang mga mata habang tahimik niyang idinagdag, dahil hindi ikaw ang tunay na target. Ano? Ang kalituhan ni Zivy ay tumagal lamang ng isang sandali. Inilunsad na ni Gishor ang kanyang sarili paitaas sa langit.
Habang umaakyat siya, ang mga kadena ay hindi lang basta humihigpit. Nagsimula silang humila ng marahas. Ang malalaking tipak ng nagyelong lupa na nahuli sa loob ng mga obsidian links ay nabunot mula sa lupa at kinaladkad paitaas. Ang mga dambuhalang bato at mga slab ng nawasak na lupain ay tumaas sa hangin, bumubuo ng isang bagyo ng mga labi sa paligid ng nakatrap na higanti. Sa isang biglaang pagtitik ng kanyang mga talam, pinutol ni Gizshar ang mga kadena. Agad-agad, ang lumulutang na masa ng matutulis na bato ay bumagsak na parang ulan ng bulalakaw. Nagdilim ang langit habang ang hindi mabilang na mga bato ay bumababa patungo sa posisyon ni Zivi. Tumangala ang higanti sa bumabagsak na avalanche ng bato at anino. Sa sandaling tumama ang bato, muling sumabog ang larangan ng digmaan. Isang dambuhalang pagsabog ng alikabok, bato, at durog na lupa ang lumawak palabas. Bumubuo ng isang malaking spherical shockwave na lumamo ng buo sa posisyon ni Zivi. Sa gitna ng pagkawasak ay nakatayo si Theo Ragnar. Ang kanyang katawan ay binago pa rin ng dragonization. Ang anyong half-dragon ay nagbigay sa kanya ng isang hindi likas, halos maninilang presensya. Sa kanyang paanan ay nakahiga si Dre. Ang katawan ng servitor ay bumagsak sa bitik-bitik na bato, ang kanyang paghinga ay hindi regular habang ang dugo ay nag-iipon sa ilalim niya. Ang dalawa niyang metal na clawed arms ay malinis na naputol sa may siko. Tahimik na tumingin si Theo sa kanya ng ilang sandali bago nagsalita sa isang mababang boses na may dalang higit na pananakot kaysa sa isang sigaw. Sinabi niya sa kanya ng kalmado, ngunit may hindi mapagkakamalang awtoridad, na dapat siyang magmadali at sagutin ang kanyang mga tanong. Sa halip na takot, gayunpaman, may kakaibang kumislap sa ekspresyon ni Dre. Sa ilalim ng kanyang maskara, isang mahinang pamumula ang kumalat sa kanyang mga pisngi, na tila ang nakamamatay na sitwasyon sa paligid nila ay kahit papaano ay nawala sa kanyang isip. Sa nakakagulat na katapatan, sinabi niya na mas naging mainit talaga siya kaysa noon. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang tono ng paghanga na tila hindi nararapat sa isang larangan ng digmaan na basa ng dugo. Hindi siya sinagot ni Theo. Sa halip, lumingon siya palayo ng sandali. Ang atensyon ni Theo ay napunta sa kalapit na crater kung saan lumalaban si Gizshar. Mula sa ilalim ng napakalaking tumpok ng mga guho na iniwan ng naunang pagsabog, isang dambuhalang kamay na may armor ang biglang bumaon sa bato. Ang mga bato ay nabaak at nadulas palayo habang pinipilit ni Zivi ang kanyang sarili paitaas. Itinutulak ng higanti ang buong mga slab ng bato na parang wala itong bigat. Ang mga labi ay nalaglag mula sa kanyang matayog na frame habang dahan-dahan siyang bumabangon mula sa crater. Ang alikabok ay dumadaloy sa mga metal na plaka ng kanyang armor, bahagyang itinitingala ang kanyang helmet. Agad na naramdaman ni Zivi ang paggalaw sa itaas niya. Pababa na si Gizshar. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo ang Shadow Warrior matapos ang pagsabog. Sumisisad mula sa itaas, inihagis niya ang kanyang sarili pababa ng may nakamamatay na bilis. Ang kanyang kambal na talam ay nakatutok ng direkta sa helmet ng higanti. Ang palitang sumunod ay sumabog sa isang bagyo ng bakal. Inilunsad ni Gizshar ang kanyang sarili sa isang walang humpay na opens iba sa sandaling umabot siya sa distansya ng pag-atake. Ang kanyang mga talam ay kumislap sa hangin ng may nakamamatay na katumpakan, umaatake mula sa bawat posibleng anggulo habang umiikot siya sa matayog na frame ng higanti. Ngunit ang bawat isang atake ay sumalubong sa hindi matitinag na bigat ng maso ni Zivi. Hinarang ng napakalaking sandata ang bawat tama ng may nadudurog na puwersa. Ang epekto ng bakal laban sa bato ay umaalingaw sa buong wasak na larangan ng digmaan. Ngunit sa likod ng matalas na pokus sa kanyang mga mata, nagsimulang pumasok ang pagkabigo. Sa bawat oras na tumatama ang kanyang mga talam sa armor ng higanti, ang mga reinforced plates ay lumalaban ng walang kahit na anino ng pinsala. Sa loob ng kanyang isip, tumaas ang inis habang napagtatanto ang malinaw na katotohanan. Ang mga atake na kanyang pinapakawalan ay sadyang hindi sapat ang lakas para sirain ang armor na iyon. Bago pa niya maayos ang kanyang diskarte, isang marahas na tunog ang palm unit sa langit. Isang bolt ng asul na kidlat ang nagpabiyak sa mga ulap habang humaharurot ito pababa patungo sa larangan ng digmaan. Sa loob ng nagliliyab na guhit ng kuryenteng iyon ay si Theo. Ang half-dragon na mandirigma ay sumugod patungo sa lupa na parang isang bumabagsak na kometa,
Ang kanyang espada ay nagsisilbing lightning rod na nagdadala ng bagyo ng direkta sa kanyang atake. Lumabas si Theo mula sa ulap ng usok, ang kanyang dragonized na anyo ay nakatayo ng matayog sa gitna ng mga kumakalakatok na labi ng kidlat. Ang nag-iisang sungay sa kanyang ulo at ang malamig na ningning sa kanyang mga mata ay nagbigay sa kanya ng isang halos malaman strong aura. Sulyap niya sandali si Gishor at nagsalita sa isang kalmadong boses, ipinapaliwanag ng simple na naparito siya para tumulong. Tahimik na tumitig sa kanya si Gishor. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay imposible nang baliwalain ngayon. Sa loob ng isip ni Gishor, ang realisasyon ay nabuo ng may pait. Inisip niya ang tungkol sa dragonization at agad na naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Si Theo talaga ang napili ng pamilyang Ragnar. Ang kaisipang iyon ay nagpasiklab ng isang matalas na alon ng inggit na tumigas at naging malamig na galit. Habang nakatitig ng direkta kay Theo, ang isip ni Gishor ay tahimik na lumipat sa isa pang conclusion, kapag natapos na ang laban, isusunod niya si Theo. Bahagyang lumawak ang ngisi ni Theo, na tila naramdaman niya ang masamang intensyon na nabubuo sa isip ni Gishor. Nang hindi tumitingin palayo sa larangan ng digmaan, kalmado siyang sumagot na aabangan niya iyon. Ang hamon ay tahimik na nakalutang sa pagitan nila. Inayos ni Theo ang hawak sa kanyang espada habang ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa ulap ng alikabok sa harap. Nagsasalita ng may kalmadong katiyakan, iminungkahi niya na dapat muna nilang ayusin ang mga traidor. Ang mga salita ay may dalang bigat ng utos. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Gishor. Humigpit ang hawak niya sa mga hilt ng kanyang mga sandata habang ang inis ay kumislap sa kanyang mukha. Nang hindi itinatago ang kanyang pagkairita, sumagot siya na dapat itigil ni Theo ang pagsubok na utusan siya. Pagkatapos ng isang maikling sandali, nagdagdag siya ng isang malubhang babala na ang pag-arte ng may labis na kumpiyansa ay magpapahamak lang sa kanya. Tatlong makapangyarihang pagnanais na pumatay ang nagsimulang magbanggaan sa nawasak na lambak. Nakatayo si Gishor na handa ang kanyang kambal na talam. Hinigpitan ni Theo ang hawak sa kanyang espada, at sa loob ng ulap ng usok, tahimik na naghihintay si Zivi. Ang maikling palitan ay natapos doon, at ang susunod na bakbakan ay nakadungaw sa larangan ng digmaan na parang isang paparating na bagyo. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.